May isang lugar na hindi mo makikita sa Google Maps nang basta-basta. Ang Sierra Nevada de Santa Marta sa Colombia. Dito nakatira ang mga Kogi na tinatawag ng mga kapitbahay nila na Elder Brothers. Kasi feeling nila sila yung mga kuya ng mundo. Hindi sila na-stress sa modern life. Walang traffic, walang TikTok, walang kuryente. At walang prime water na sakit sa ulo. Pure nature vibes lang na parang unlimited data plan. Habang tayo'y busy sa eco bag at recycling challenge, sila chill lang. Kasi ganito na sila mamuhay for centuries. OG sila pagdating sa pagiging eco-friendly. Kumbaga influencer ng kalikasan. Bago pa nauso ang hashtag na Save the Earth. Tuklasin natin ang mga sikreto ng mga Kogi. At baka matutunan natin kung paano mabuhay nang hindi lagi naka-charge ang cellphone. Tito John's TV. Sa Sierra Nevada de Santa Marta sa Colombia, isang bundok na biglang tumutubo mula sa Caribbean coast. Dito nagsimula ang kwento ng mga Kogi na parang forever nakabundle with nature. Centuries na sila nakatago sa bundok at dito umusbong ang kultura nila na todo respeto kay Mother Earth. May tinatayang populasyon sila na nasa 16,000 hanggang 21,000. Hindi madami pero solid. Kumbaga maliit na army pero panalo sa strategy. Makikita mo silang nakaputing damit parati, parang laging handa sa binyag o graduation. At syempre may dala silang mga bag na sila mismo ang gumawa. Ang mga lalaki nagmi-meeting sila gabi-gabi sa Casa Amarilla, parang barangay hall meeting pero ang agenda, cosmic balance, good parenting at kung paano maging chill na asawa. Ang mga babae naman ang galing mag-weave, magluto at alagaan ng kids. Teamwork kumbaga, walang tatamad-tamad. So paano nga ba sila napadpad sa kagubatan? At paano sila nagsimula? Eto, noong unang dumating ang mga Espanyol, syempre as usual, dala-dala nila yung pakialamero mood. Sinakop ang Tairona civilization. Pero imbes na lumaban ng barilan, ang Tairona umakyat sa mas mataas na parte ng bundok. Doon sila nagstay at eventually tinawag silang Kogi na ang ibig sabihin sa lengguwahe nila ay jaguar. Astig, hindi lang hayop, simbolo pa ng wisdom at strength. Dahil sa pag-akyat nila sa bundok na preserve nila ang tradisyon at pamumuhay. Ang tawag nila sa guiding principle nila ay Aluna, isang spiritual na koneksyon sa lahat ng bagay. Parang wifi ng kalikasan, unlimited at walang lag. Para sa Kogi, hindi lang survival ang peg. Meron silang spiritual pact sa Sierra Nevada. Para sa kanila, buhay at sagrado ang mga bundok. Kaya sa palagay nila, sila ang big brothers na sangkatauhan, mga tagapagbantay ng mundo. Sila daw ang nagbabantay ng balanse sa kalikasan. Kung healthy ang Sierra Nevada, healthy ang buong mundo. Ang bawat puno, ilog at bundok para sa kanila, may espiritu at kahulugan. Kahit yung daily routine nila, built-in in eco-friendly mode. Na walang kuryente, pero may cosmic connection. Ang pinaka heart and soul ng mga Kogi ang tinatawag nilang Aluna. Hindi lang ito simpleng salita. Kasi para sa kanila, ito yung cosmic wifi na kumukonekta sa lahat. Tao, puno, bundok, pati mga aso't pusang gala. Para sa Kogi, lahat ng ginagawa nila, pagtatanim, pag-aalaga ng tubig, paggawa ng basket, o pag-weave ng tela, may connection yan sa Aluna. Ang farming nila hindi lang simpleng tanim harvest, kundi para may kasamang spiritual subscription plan. Ang coca plant hindi lang yan sa o pangngata, kundi sagradong hotline para makausap si Mother Nature. Ang tubig para sa atin panghilamos at pangligo, para sa kanila, yan ang ugat at ugat ng mundo. Parang lifeblood ng planeta, kaya todo protection sila sa mga ilog at batis. Kasi kung mauubos o madumihan, parang nagka-heart attack si Earth. At syempre, may mga mamo. Yung spiritual leaders nila. Sila yung parang Google Translate ng kalikasan.
marunong magbasa ng signs ng bundok, ulap, ulan, at kung kailan ka dapat magbigay ng offering. Sila yung nagsisigurong lahat ng kilos ng komunidad naka-align sa Aluna. Pati yung paghahabi nila ng tela, hindi lang fashion, meditation yan. Bawat sinulid may dasal, may meaning at may cosmic chika kay Aluna. Parang gansilyo na may kasamang wifi password ng kalikasan. Pero hindi lahat fairy tale. Dumating na rin sa kanila yung mga problema ng modern world. Mining, deforestation at climate change. Yung bundok nila para nasisingot na ng bulldozer at chainsaw. Pero imbes na sumuko, lumabas sila sa isolation. Hindi para mag-TikTok, kundi para turuan tayo. Parang sinasabi nilang huwag niyong ubusin ang kalikasan. Wala tayong spare tire. Kaya ngayon nakipag-collab na sila sa scientists at filmmakers. Hindi para mag-artista, kundi para i-broadcast yung mensahe. Magbago na tayo bago pa maubos lahat. At ito ang pinakabida sa kwento, ang kanilang ritual na tinatawag na payment to the earth. Hindi ito GCash load o bayad sa kuryente, kundi tunay na alay. Coca leaves, shells, seeds, pabalik kay Mother Earth. Para bang sinasabi nila salamat sa pagkain, salamat sa hangin, eto balik ko sa iyo kahit maliit na bagay. Simple pero matindi, kasi para sa kanila hindi tayong may-ari ng mundo. Nakikitira lang tayo, kaya kailangan marunong tayong magbigay, hindi lang puro tanggap. Isipin nyo habang busy tayo sa pag-scroll, sila busy sa pag-maintain ng balanse ng mundo. Kung may matututunan tayo dito, simple lang. Huwag abusuhin ang planeta. Kasi wala itong add to cart na pwede mong i-order ulit pang naubos. Kaya bago kayo umiskapo sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Tito John's TV. Dahil dito hindi lang tawang dala, kundi aral na pwede mong i-apply. Lalo na kung ayaw mo maging kontrabida kay Mother Nature. Shout out Marjon Limpio from Tambo, Parañaque. Madara Palad sa team sa Bulacan ng Zamboanga City na sina Jingjing, Mami Elsie, Roy, Cathy, Edna, Geraldine at Tonet. Kay Marilo Samson, Jacqueline De Los Reyes na nasa Dubai, John Patrick Dacus from Pateros, Muhammad Alam from Davao City, Vilma Orong and Cherry May from Bitibot, Misamis Occidental, Charlito Iligan from Caloocan, Mapandi Family from Tamparal, Linok, Christy Simbulang from Los Baños, Laguna, Tagle Family from Japan, Jackie Lo Pilar from Balayan, Batangas, Raymond Bulan, Grace Simeon at Kuya Hilton ng Pasay City, at kay Tita Liz TV from Laguna. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.